Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, mga pansariling karapatan ng bata sa pamayanan. Pakinggan natin. Bawat bata sa ating mundo ay may pangalan, may karapatan. Tumatanda ngunit bata pa rin ang bawat tao sa ating mundo. Hayaan mo maglaro ang bata sa araw. Kapag umulan na may magtatampisaw. Mahirap man o may kaya, mabuti kayo manggi. At kahit anong uri ka pa, sa iyong mundo pagbata ka. Bawat bata sa ating mundo ay may pangalan, may karapatan. Tumatanda ngunit bata pa rin ang bawat tao sa ating mundo. Bawat nilikha sa mundo'y minamahal ng Panginoon. Ang bawat bata'y may pangalan, may karapatan sa ating mundo. Hayaan mong bigyan na lang ng pagmamahal, katulad ng sinadya ng may kapal. Mahirap man o may kaya, mabuti kayo manggi. At kahit anong uri ka pa, sa iyong mundo pagbata ka. Hayaan mo maglaro ang bata sa araw. Kapag umulan na may magtatampisaw. Mahirap man o may kaya, mabuti kayo manggi. At kahit anong uri ka pa, sa iyong mundo pagbata ka. 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 Ano ang pamagat ng awitin? Ano-anong mga bagay ang dapat maranasan ng mga bata? Naibibigay ba ito sa inyo ng inyong mga magulang? Mga bata, alam ba ninyo na bilang mga bata, mayroon kayong mga karapatan? Ngayong araw ay aalamin natin ang iba't ibang karapatan ng bawat bata at kung bakit mahalaga ang mga ito sa ating pamayanan. Ano ang karapatan? Ang karapatan ay mga bagay na dapat matamasa ng bawat tao upang mamuhay ng ligtas, malusog at may dignidad. Lahat ng bata ay may pantay-pantay na karapatan. Anuman ang kanilang kasarian, relihiyon o katayuan sa buhay. Mga pansariling karapatan ng bata. Karapatan sa pangalan at pagkakakilanlan. May sariling pangalan. Kinikilala bilang mahalagang kasapi ng pamilya at pamayanan.
Karapatan sa edukasyon. Makapag-aral sa paaralan, matutong bumasa, sumulat at magbilang. Karapatan sa kalusugan. Magpagamot kapag may sakit. Makatanggap ng bakuna at kumain ng masustansyang pagkain. Karapatan sa proteksyon. Ligtas sa pananakit. Ligtas sa pang-aabuso. At ligtas sa anumang panganib. Karapatan sa paglalaro at pamamahinga. Makapaglaro, makapagpahinga, at magkaroon ng oras sa pamilya. Karapatan sa pagpapahayag ng opinyon. Maaaring magsabi ng sariling saloobin ng may paggalang. Maaaring magtanong at maaaring magbigay ng mungkahi. Bakit mahalaga ang mga karapatang ito? Ang mga karapatan ay tumutulong upang lumaking malusog, maging ligtas, magkaroon ng magandang kinabukasan, maging masaya, maging mabuting mamamayan. Basahin natin. Si Marco at ang kanyang mga karapatan. Si Marco ay isang batang mahilig pumasok sa paaralan. Araw-araw ay sinisiguro ng kanyang mga magulang na siya ay nakakakain ng masustansyang pagkain bago pumasok. Sa paaralan, mabait ang kanyang guro at binibigyan siya ng pagkakataong magtanong kapag may hindi siya naiintindihan. Pagkatapos ng klase, binibigyan din siya ng pagkakataon na makapaglaro kasama ang kanyang mga kaibigan. Masaya si Marco dahil naibibigay ng kanyang pamilya ang karapatan niya bilang isang bata. Ano ang ginagawa ni Marco bago pumasok sa paaralan? Ano ang ginawa ng guro kapag may tanong si Marco? Ano ang nagagawa ni Marco pagkatapos ng klase? Bakit mahalaga ang mga karapatan ng bawat bata? Gawin natin, mag-thumbs up kung ito ay karapatan at thumbs down kung hindi. Pinapayagang mag-aral. Pinagbabawalang magpagamot kahit may sakit. Nakakapaglaro pagkatapos ng gawain. Pinakikinggan ang opinyon bilang bata. Sinasaktan ang bata. Ang bawat bata ay may karapatan sa edukasyon, kalusugan, proteksyon, paglalaro,
at pagpapahayag ng saloobin. Ang pagkilala at paggalang sa mga karapatang ito ay tumutulong upang maging ligtas at matiwasay ang pamumuhay ng lahat ng bata sa pamayanan. Gawin natin, iguhit ang buong puso kung ang pahayag ay wasto at biyak na puso kung hindi. Ikalawang araw, ang mga karapatan ng bata at ang kahalagahan nito. Karapatan o hindi? Sabihin ng yes kung ito ay karapatan at no kung hindi. Sa ating aralin ngayon, aalamin natin kung ano-ano ang mga karapatan ng isang bata at kung paano ito nagiging susi sa ligtas at matiwasay na pamumuhay. Ano ang pansariling karapatan? Ang pansariling karapatan ay mga bagay na dapat matanggap at matamasa ng bawat bata upang siya ay lumaking malusog, ligtas, masaya, at may paggalang sa sarili. Mga karapatan ng bata. Karapatan sa pagmamahal at pag-aaruga. Karapatan sa edukasyon. Karapatan sa kalusugan. Karapatan sa kaligtasan. Karapatan sa pagpapahayag. Karapatan sa paglalaro at pagpapahinga. Kapag ang mga karapatan ng bata ay nirerespeto, mas ligtas ang pamayanan. Mas masaya ang mga bata. Mas nagiging mabuting mamamayan ang lahat. Mas nagkakaroon ng kapayapaan sa komunidad. Kilalanin ang karapatan. Sabihin ng yes kung ito ay karapatan at no kung hindi. Si Ana ay binigyan ng bakuna. Si Ben ay pinapasok sa paaralan. Si Carlo ay ligtas na nakatira sa kanilang barangay. Si Mia ay nakapaglaro pagkatapos ng takdang aralin. Si Liza ay hindi pinapakain ng wasto. Ang bawat bata ay may karapatan sa pagmamahal, edukasyon, kalusugan, kaligtasan, paglalaro at pagpapahayag ng saloobin. Kapag ang mga karapatang ito ay ginagalang at pinangangalagaan, ang pamumuhay ng bawat bata at ng buong pamayanan ay ligtas at matiwasay. Gawin natin, piliin ang tamang sagot. Alin ang karapatan ng bawat
bata? Saan dapat dalhin ang batang may sakit? Ano ang naipapakita kapag ligtas ang mga bata? Sino ang unang nangangalaga sa karapatan ng bata? Bakit mahalaga ang karapatan sa edukasyon? Gawin natin, iguhit ang buong puso kung ang pahayag ay wasto at biyak na puso kung hindi. Ikatlong araw, pagpapahalaga sa mga karapatan ng bawat bata. Ano ang iyong gagawin? Sabihin ng iyong ikikilos sa bawat sitwasyon. May kaklase kang walang baon at nalulungkot. May batang inaasar sa silid-aralan. May batang gustong maglaro ngunit hindi siya pinapasali. May batang nadapa sa palaruan. May batang gustong magsalita sa talakayan. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano natin maisasabuhay ang paggalang sa mga karapatan ng bawat isa. Ano ang pagpapahalaga sa karapatan? Ang pagpapahalaga sa karapatan ay ang paggawa ng mga mabubuting gawain upang igalang at pangalagaan ang sariling karapatan at ang karapatan ng iba. Mga gawaing nagbibigay halaga sa karapatan ng bata. Paggalang sa opinyon ng kapwa. Pagtulong sa nangangailangan. Pag-iwas sa pang-aasar o pambubuli. Pagsunod sa mga patakaran. Pag-aalaga sa sarili. Pagpapahalaga sa edukasyon. Kapag inagalang natin ang karapatan ng lahat, walang naaapi. Ligtas ang mga bata. Masaya ang paaralan. Tahimik ang komunidad. Nagkakaisa ang mga tao. Gawin natin mag-thumbs up kung ito ay nakabubuti at thumbs down kung hindi. Pinakikinggan ang opinyon ng kaklase. Inaasar ang bagong mag-aaral. Tinutulungan ang batang nadapa. Pinapapasok sa paaralan ang lahat ng bata. Pinagtatawanan ang batang may kapansanan. Ang paggalang sa mga karapatan ng bawat bata ay naipakikita sa pamamagitan ng mabubuting gawain. Kapag ang mga karapatan ay pinangangalagaan, nagiging ligtas, mapayapa at matiwasay ang pamayanan.
Gawin natin, piliin ang tamang sagot. Ano ang dapat gawin kung may kaklaseng nais magsalita? Alin ang nagpapakita ng paggalang sa karapatan ng iba? Bakit mahalagang igalang ang karapatan ng bawat bata? Ano ang dapat gawin kapag may batang nadapa? Ano ang dapat gawin sa opinyon ng kaklase? Gawin natin, iguhit ang buong puso kung ang pahayag ay wasto at biyak na puso kung hindi. Ika-4 na araw. Pagiging magalang sa kapwa at paggalang sa karapatan ng bawat bata. Magalang o hindi? Sabihin ang sasali ako kung magalang sila at hindi yan tama kung mali ang gawain. Batang nagsasabi ng po at opo. Batang nagtutulakan sa pila. Batang tumutulong sa kaklaseng may dalang mabibigat na gamit. Batang nang aasar ng kaklase. Batang bumabati sa guro. Ano ang nararamdaman mo kapag magalang ang kausap mo? Paano nakatutulong ang pagiging magalang sa pagkakaroon ng ligtas na paaralan? Mga bata, araw-araw tayong nakikipag-usap at nakikisalamuha sa iba't ibang tao. Sa ating aralin ngayon, matututuhan natin kung paano maging magalang sa iba't ibang sitwasyon at kung bakit ito mahalaga sa mapayapang pamumuhay. Ano ang pagiging magalang? Ang pagiging magalang ay pagpapakita ng kabutihang asal sa ating salita at kilos. Ito ay naipakikita sa pamamagitan ng pagsasabi ng po at opo. Magagalang na pagbati. Pakikinig habang may nagsasalita. Pagpapasalamat. Paggalang sa opinyon ng iba. Wastong pakikitungo sa iba't ibang sitwasyon. Sa paaralan, bumabati sa guro. Nakikinig kapag may nagsasalita. Hindi nang aasar. Sa tahanan, gumagalang sa magulang. Tumutulong sa gawaing bahay. Gumamit ng magagalang na salita. Sa pamayanan, magalang sa kapitbahay. Sumunod sa mga alituntunin. Tumulong sa nangangailangan. Sa palaruan, maghintay sa iyong pagkakataon. Isama ang lahat sa laro at huwag mang-api. Tama
o mali. Sabihin ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Bumabati sa guro. Nang aasar ng kaklase. Pumipila ng maayos. Nakikinig habang may nagsasalita. Nagtutulakan sa pila. Ang pagiging magalang ay naipakikita sa pamamagitan ng mabubuting salita at kilos. Ang paggalang ay nagsisimula sa maliliit na gawaing ginagawa natin araw-araw. Gawin natin, piliin ang tamang sagot. Alin ang nagpapakita ng paggalang? Ano ang dapat gawin kapag may nagsasalita? Ano ang naipakikita kapag tumutulong ka sa kaklase? Bakit mahalagang igalang ang karapatan ng kapwa? Ano ang dapat gawin kung mahaba ang pila? Gawin natin. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!